Pisces, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Like kung sinasabi, gabay lang to. So, depende yan kung paano mo i-apply sa sitwasyon mo, Pisces. At para sa napadaan sa aking channel, please subscribe, pakihit ang notification bell, hit like, share, and comments na rin. And ito na po ang chance para magpasalamat sa'yo, Pisces, sa iyong suporta at pagsusuporta. Kung hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe at wag na lang po natin i-skip ang mga ads dahil malaking tulong po sa akin yan. So maraming salamat. Now Pisces, ito ang iyong reading for this week. Ang iyong overall energy. Knight of Cups, iyong challenge, 3 of Swords. Focus, the World card. Ang iyong blessing, the Chariot. Future energy, 5 of Swords. And then, ang iyong outcome, 6 of Wands. Knight of Cups. Meron kang project na i-offer sa isang tao. Ando dun yung focus mo ngayon. Maaring marami kang ginagawa ngayon. Busy ka, left and right. Pero kung ano man tong pinagtutuunan mo ng oras is gustong-gusto mo. Kung ano man to. Pera, negosyo, or pwede rin sa tao. May i-offer ka. And then, ang iyong challenge, 3 of Swords. 3 of Swords, kung ito yung mga hindi magandang energy. So, kung meron kang ino-offer, at sa tingin mo, hindi ka tiwa-tiwala, dahil pa lang, kailangan mo nang mag-isip-isip. Kung sa tingin mo, wala kang magandang makukuha o walang mahihita, o hindi naman nakakatulong sa'yo, mas maganda pa, wag mo na ituloy, baka meron pang ibang mas maganda. At sabi ko nga, pwedeng sa tao, project, or mga negosyo na ino-offer mo. Kasi, maaaring hindi mo kilala masyado, nagtitiwala ka, and then, pagsisihan mo. Okay, and then, ang iyong focus, the World card. Gusto mo lang ng success. Doon yung focus mo eh. Kung saan ka magigain, kung saan ka kikita, doon lang. Well, piliin mo rin kung saan mo dadalhin kung ano man investment ang gusto mong simulan. Ang iyong blessing, the Chariot. The Chariot is obstacle. So, kung sa tingin mo magiging obstacle to, o merong magiging hadlang sa ino-offer mo, before palang mangyari, malalaman mo na. Kasi ang tingin ko rito is meron kang instinct ng pagiging negosyante. Or pagdating sa career, magaling ka. So, kung alam mo lolokohin ka, mararamdaman mo kaagad. And then, ang iyong future energy, 5 of Swords, abandonment. So, that's why sabi ko nga, kailangan mo makiramdam. Kasi baka pagkatapos mong ma-set or ma-complete kung ano man tong pinagkakaabalahan mo, hindi pala maganda intention ha. Kasi parang merong tatakas dito. Ewan ko kung bakit doon nakikita ko. O baka hindi maganda yung maging deal nyo, usapan, magkaroon ng conflict or arguments. And then, ang iyong outcome, 6 of Wands. But still, nasa iyo pa rin ang tagumpay, Pisces. So, sabi ko nga, ang blessing mo is, before mo palang pagkatiwalaan ng tao, pag nakausap mo na, or before ka palang makipag-deal, mararamdaman mo na yan. Kasi, kumbaga, pagtutuon naman ng pansin yung pagdidesisyon mo. Doon mo aaralin lahat. Okay, now let's clarify. Ano ang paparating na energy or message kay Pisces this week? Universe. Knight of Cups. Knight of Pentacles. Queen of Pentacles and King of Cups.
ko alam kung mag-asawa o magkapatid na makakadil mo. Ewan ko, yun ang pumalok sa isip ko eh. Either magkapatid or mag-asawa na makaka-collaborate mo sa negosyo man to o sa business. Well, parehas lang yung business. Or sa mismong trabaho na meron ka. Kasi alam nila na ikaw yung may potential para sa kung ano man tong project or deal na pinag-uusapan ninyo. Ang ewan ko lang kung bakit may 3 of Swords dito. Pero ito'y usapang pera. Either mga negosyante rin tong katulad mo kung isa ka negosyante, or may business sila, gusto mo makipag-collaborate sa kanila na kailangan mo maging maingat. Okay. Now, let's clarify 3 of Swords. Pero nakikita ko rito is sila yung makikipag-usap sa'yo dahil alam nilang isa ka sa mga may potential na makatrabaho. Yes. At alam nila na meron kang pagkukunan. Na meron kang pakinabang para sa kanila. 3 of Swords. Kumbaga meron silang mahihita sa'yo. The Justice. See, the Justice card. And the Fool. The Lovers. Okay. The Justice is kailangan mo magkaroon ng ano to paggalingan mo ang pagdidesisyon. Kasi the Fool is magte-take ka ng risk dito, Pisces. Kasi para sa'yo, positibo to. Kasi project or business Kumbaga makikipag-commit ka sa kanila. Kasi the Lovers is commitment. Kumbaga ando din yung pagtutulungan. So either sila yung makikipagtulong sa'yo or ikaw. Pero the Fool is taking a risk. Kaya kailangan maging matalino ka. Kasi the Justice is kailangan mo ng pag-iingat. Kung kinakailangan magkaroon kayo ng agreement, which is kailangan talaga. Kailangan nyo ng mga witness or kailangan nyo talaga ng black and white para legal yung pag-uusapan ninyo. Kung ano man ang mangyari, may laban ka. Kumbaga merong patutunayan. Lalo na kung malaking pera or importante para sa'yo ito. So kung kinakailangan mo ng advice ng abogado, mag-advise ka. Kasi dapat lang maging ganun. Lalo na sa panahon ngayon, maraming manloloko. The World card. The Devil. Two of Pentacles. Ang focus mo yan and the Temperance. Okay. Pisces, nakita mo si the Devil. And then, ang Temperance, ito na yung balansin mo daw. And then, Two of Pentacles. Palaging balance yan. Balansin mo maigi. Kung hindi mo pa ganun kakilala ang mga taong ito, pwede ka magpa-imbestiga muna bago ka tumuloy sa agreement na gagawin mo. Pagtuunan mo ng pansin yun. Naiintindihan kita. Gusto mag-invest sa tingin mo is lalago pa yung pagkakapirahan mo, yung financial. Naiintindihan ko kasi maaaring negosyante ka nga Depende yan sa inyo, Pisces or isang career to na mahalaga sa'yo na meron kang ka-deal na sa tingin mo matutulungan ka at makakatulong din sila sa'yo. Makakatulong ka sa kanila at makakatulong din sila sa'yo. Vice versa, kung ano man yan. Na kailangan nyo ng legalities or kailangan mo ng advice muna ng abogado dahil hindi mo pa sila ganun kakilala. Kasi meron the Devil dito Ando dun yung eagerness mo para sa project na to kasi gusto mo nga ng pagbabago. Pero kailangan mo kung kinakailangan mo magpa-imbestiga at
saliksikin maigi. Gawin mo. And then the Chariot ang iyong, kasi meron dito the Chariot, which is sabi ko nga, diba, ito yung blessing mo. Page of Swords, King of Swords, and the Queen of Swords. Lahat swords. Ibig sabihin nun, pag-aaralan mo talaga siya. At matalino ka pagdating doon. Kasi Queen of Swords is, rinaano mo yung pros and cons eh. And then after that, marirealize mo na tama yung magiging instinct mo. So, may pag-uusap, communication, hindi lang sa'yo sa abogado mo, pati rito sa mga taong involved. Ang decision ay nasa'yo. Since ito yung blessing mo, yung makakapag-decide ka ng tama, yun na lang ang gawin mo. Kung ano yung kutob mo. And then, 5 of Swords in the future. Page of Cups, Ace of Swords, and the Magician. In the end, in the future, malalaman mo na ito, hindi yan para sa'yo. Kasi sinunod mo instinct mo. Marirealize mo may magbabalita sa'yo, which is Ace of Swords. Ano rin yan? Communication or balitang dumating sa'yo ng isang tao, yung concern sa'yo. Maaaring kakilala rin itong mga to na biglang sumulpot para warningan ka na itong mga taong to is dati na siyang naloko kung sino man tong concern na to. Hindi kinakailangan kilala mo tong taong to ha. Pwedeng hindi, pwedeng oo. Pero alam niya na experience niya na kung sino tong mga kadil mo rito. Which is siya yung mag-guide din sa'yo na balitaan ka na, wag mo nang ituloy. Kasi alam mo rin naman yan eh. Alam mo rin yan. Kaya nga, yun yung mamamanifest mo na magdesisyon ng tama. Nakatulong na lang kung sino tong tao na magbibigay sa'yo ng balita na wag mong ituloy kung ano man. Tong negosyo, investment, or career na merong inaalok sa'yo. And then, ang Six of Wands. Five of Wands. Which is conflict. Kasi dito may 5 of Swords eh. 4 of Swords and the 6 of Cups. Alam mo, kaya ako sinabing success, kasi itong pinili mo is yung sarili mong instinct. Hindi mo talaga siya, hinindian mo. Pero ang masama niyan, aalukin ka uli, itatry nila uli na patunayan sa'yo na may tama silang hangarin. Kasi ito yung pagiging authentic. Papakita nila yan na authentic yung hangarin nila sa'yo. Na magkukos sa'yo ng pag-aalinlangan na baka umuo ka o hindi. Pero, kailangan mo raw pag-isipang maigi, which is 4 of Swords. Take a rest, mag-decide ka maigi, pakinggan mo kung ano yung sinasabi nitong, kung sino man yung nagbalita sa'yo. And then, yun mismo ang mag-guide sa'yo para maligtas ka sa kapahamakan. Kasi, base sa mga baraha na nandirito ngayon, etong mga to, kung sino man yung makakadil mo or sa career, negosyo man yan, hindi sila para sa'yo. Dahil ikaw maganda hangarin mo, sila hindi. So, ang mag-guide dyan mismo is yung mag-relax, magpahinga ka, and then makakapag-decide ka ng tama. And once na makapag-desisyon ka ng tama, doon ka makakapagsalita ng hindi, which is magliligtas sa'yo dahil may mawawala sa'yo once na ituloy mo ito. Which is sayang naman, di ba? Okay, ang iyong last message, Pisces. Severe vows of poverty. Dear one, there's no need to suffer or sacrifice. Hold the intention of undoing any vows of poverty or self-denial that you may have made, consciously or unconsciously in any lifetime. As you do so, all effects of these vows will be undone for everyone,
involved in all direction in life. So, sa mahabang message niya, andirito yung minemensahe sa'yo ng universe na kung ano man ang direction na ma-involve ka, it depends sa yan kung papaano mo siya hihindian or igogo. So now dito, ang gagawin mo is your instinct mo. Yun ang magliligtas sa'yo at maglalayo sa kung anumang kapahamakan na pagdidesisyonan mo. So Pisces, ito ang iyong reading. I hope nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!